Ikaw ba ay isang seaman na naka-schedule na sumampa dito sa South Korea? Or isang OFW o nais mong pumunta dito sa bansang Korea? Kung yes ang sagot mo, ay nasa tamang channel ka dahil ngayon sa video na to ay pag-uusapan natin or isi-share ko sa inyo yung aking naging experience nung ako'y bumabiyahe papunta dito sa Korea. Bukod doon yung mga travel documents required before, during, and after arriving dito sa Korea, at yung mga quarantine protocols na dapat nyong malaman kapag kayo ay pupunta dito sa Korea. At kung nais nyong malaman yun, ay stay tuned ka lang, panoorin mo ng buo ang video na to dahil ito ay makakatulong sa inyo at para rin maging smooth sailing ang inyong paglalakbay papunta dito sa Korea. Pero bago yan, dahil napansin ko na 97.1% sa mga nanonood dito sa aking YouTube channel ay hindi nagsusubscribe. So, kung bago ka dito sa aking YouTube channel ay i-hit mo muna yung subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos na aking i-upload. Dahil target natin ngayong 2022 ang ma-reach natin yung goal natin na maka 2,000 subscribers. I-like mo na yung video na to. So target natin sa video na to maka 1,000 likes. Proceed tayo sa ating topic dito sa video na to. So number 1, pag-usapan natin ang travel documents required. So para smooth yung ating paglalakbay dito sa papunta dito sa Korea, kailangan kompleto ka sa mga travel documents na required. So standard, syempre unang-una passport, Seaman's book, number 2 Seaman's book kung seaman, Korean visa, importante, RT-PCR test result, print out po dapat meron kayong print out ng RT-PCR test result. If na-receive nyo siya through email, request kayo sa kung naka-quarantine kayo sa hotel ay dyan sa Pilipinas, ay request kayo na kailangan nyo ng printout kahit sa hotel lobby. So magpiprint naman yan sila, bibigyan kayo ng print. Kailangan meron kayong printout nyan bago kayo pumunta sa airport. And next is yung guarantee letter. So yung guarantee letter is kailangan din meron din kayong ilang copy. So at least 3 kopya meron kayo. So kasi kinukuha yan ng airline, yung immigration tinitingnan din. At pagdating nyo rin sa Korea, hinahanap din yung guarantee letter. So, kailangan meron kayong at least 3 copies. At pagdating nyo rin sa hotel, kung saan kayo magka-quarantine dito sa Korea, hinahanap din at hinihingan din kayo ng copy ng guarantee letter. So, kailangan at least 3 to 4 copies meron kayo ng guarantee letter. Or, kung wala man kayo o kung isa lang yung kopya nyo, please take picture. So, picturean nyo yung guarantee letter nyo. Preferably lahat ng travel documents nyo meron kayong picture sa inyong cellphone if in case kailangan ng kopya. So tumatanggap naman sila ng email, pwede nyo rin i-email sa hotel facility dito sa Korea kung kung wala kayong kung wala na kayong hard copy ng inyong mga documents. Next is ang OSC POA contract, syempre dapat meron ka, and then yung airline ticket, and syempre pinaka-importante yung mobile phone at mobile phone o cellphone, Android phone or kahit anong user kayo, basta meron kayong mobile phone kasi need talaga yan. Okay, so yun yung pinaka primary requirements sa para maging smooth yung inyong paglalakbay, travel dito sa Korea. So ngayon, i-share ko na sa inyo yung yung aming experience nung kami ay pa-travel papunta dito sa Korea. So, alam naman natin na syempre still pandemic time. So, at least kung kayo ay pupunta na sa hotel, pupunta na kayo sa airport. So, at least 3 to 4 hours dapat nasa airport na kayo. So sa amin, ang nangyari sa amin is ang flight namin is 11:45 ng gabi. So 7 o'clock pa lang na nandun na kami sa airport. So
pinapasok kami ng guard doon sa airport entrance is around 7:30. So 7:30 pinaghintay muna kami sa labas dahil nga bawal yung crowded sa loob ng airport dahil nga sa still pandemic pa rin. So kinokontrol nila yung tao doon sa loob. Doon sa airport entrance, hanapin kagad yan yung passport nyo at saka yung swab test result nyo. So yan, pwedeng pakita nyo yung picture sa cellphone nyo lang o pwede yung hard copy, pwede nyo rin pakita yung swab test result nyo. And then proceed na kayo kagad doon sa airline. Sa amin kasi Asiana Airlines, pumila kagad kami. So around 8 or 7:45 nakapila na kami para mabilis. Although nagbukas yung check-in counter ay 8:30 na ng gabi. So ang tagal namin nakatayo doon naghihintay. At least nauna na kami sa pila. Kasi kung pahuli-huli ka, ayun, matatambakan ka. Mahuli ka sa pila. At least mas maigi nakapila ka agad kayo para mabilis kayo maka-check-in. So yun, nag-open sila ng 8:30, by 9 nasa immigration counter na kami. Doon sa check-in counter, alam naman natin yon kung standard naman yung hinahanap yung mga documents nyo. So doon sa check-in counter, kinuha nila yung guarantee letter at saka yung ating swab test result. So importante yun na meron kayong hard copy. Pero kung wala kayong hard copy, ina-accept naman nila yun. Pwede nyo i-email sa kanila yung RT-PCR test result nyo at sila na rin yung magpiprint at bibigay naman nila yan kagad sa inyo. Very considerate naman yung ating mga nag-assist sa ating pag-check-in sa airline. So yun, mabilis lang naman. Kung wala kompleto yung papeles nyo, makaka-check-in baggage kagad kayo. So yun, and then proceed kayo kagad sa immigration, fill up kayo ng departure card. So ayan, at least standard na yan, lagi naman yan, di ba? Pagdating nyo sa immigration, yung ating mga hinahanap din yung ating OAC at saka yung ating guarantee letter. Again, syempre lagi yan, pati yung passport, simasbok, so, automatic yan. At saka kung tinahanap doon kung anong tinatanong doon yung kung anong barko kayo sa sampa. So yun yung, tapos scan ulit syempre doon sa scanner. So syempre kailangan din yung mga bawal sa hand carried, so tingnan nyo na lang ulit, check nyo ulit yung mga bawal, alisin nyo syempre para sure yung ating flight. So mabilis lang, and then punta na kayo sa boarding gate. Doon maghintay na lang kayo, maaga mas maigi, di ba? Doon lang kayo makapag-relax na. Kung nasa aeroplano na kami, syempre, ayan, binigyan na kami ng yung mga arrival details, yung arrival card, yung travel history, declaration, yung quarantine declaration, yung agreement, yung consent, tapos meron pa yon. So bibigyan kayo ng flight attendant ng mga papel na yon. So tips ko lang, doon pa lang kayo sa aeroplano, pilapan nyo lahat para pagdating nyo sa Korea, doon sa airport, at least tapos nyo na. Pero doon sa address, so sabihin ko sa inyo, doon sa address na meron kasing portion doon na address, ay ang ilalagay nyo ay kung saan, ang ilalagay nyo na address ay yung address ng agent nyo at contact number ng agent nyo. Kasi magkakaproblema kung hindi nyo yan ilagay doon sa form. Kasi pagdating nyo doon sa Korea, checkin nyo yan. So checkin nila yan na yung address dapat ay sa Korea at yung agent. So yan yung yan yung pinaka tips, dapat yung address at contact information doon sa form na ilalagay nyo ay ang address kung saan kayo mag-stay dito sa Korea. Okay? And then once na dumating na kayo sa airport sa Korea, sa Incheon, kami sa Incheon. So yun kagad yung hinahanap, yung tinignan nila yung address, and then meron kayong pagdating sa airport, meron kayong i-download na application. So doon pa lang sa aeroplano, bibigyan kayo ng QR code. So yung katulad nito, bibigyan kayo ng QR code, i-scan nyo yan. So i-download nyo yung
download nyo yung application na Self-Quarantine Safety Protection Application. So doon nyo na yan madadownload pagdating na sa airport. So pagkababa nyo ng eroplano, pagdating nyo sa airport sa Korea, ay i-download nyo na kagad yun. I-scan nyo yung QR scanner, i-scan nyo yung pang Android kung Android user kayo, piliin nyo yung English na language at saka Android AFK siya para mabilis ma-install dito sa cellphone nyo. So anyway, bibigyan naman kayo ng ng papel. Isang maliit lang siya na papel na nandoon nakalagay yung ganitong QR code. So yan, yung ganitong QR code. Pag na-download nyo na yun, pwede na kayo mag-proceed. Pupunta na kayo doon sa parang sa quarantine, sa mga magbibigay ng ganito. Pag na-download nyo na yung application na yon, so proceed na kayo dito sa quarantine personnel. So bibigay kayo ng ganito, tapos i-instructionan kayo doon sa application na Self-Quarantine Safety Protection Application, which is sila yung magpipill up nun. Hihingi nila yung cellphone nyo, tapos sila yung magkukontinue magpill up nun. Kasi mayroon silang code na ilalagay doon para maging okay yung inyong inyong pagpipill up ng sa apps na yon, syempre. So kapag okay na yon, po-proceed na kayo sa sa immigration, tapos bibigyan kayo ng ganito. Mabibigyan kayo ng ganito. So Republic of Korea Immigration Service Entry Confirmation. So yan, QR code din, QR code din, syempre bibigyan kayo nito, and then hanapin din doon sa immigration yung syempre yung inyong Korean visa. Yung Korean visa nyo, hanapin yan. Korean visa nyo, hanapin. Tapos bibigyan kayo ng ID, parang ID siya na kulay pula na nakalagay doon na for quarantine kayo. Pagkatapos na doon, so pwede nyo na kunin yung baggage nyo, and then after nyo makuha yung baggage nyo, puproceed na kayo doon sa area palabas kung saan iipunin kayo yung kung saan kayo i-assign na hotel. So doon kami nagtagal kasi maghihintayin talaga lahat ng mga papuntang quarantine, mga dumating ay pagsasama-samahin muna sa isang lugar, which is may social distancing naman siya, at doon kayo i-assign ng bus, kasi ihatid kayo ng bus papunta sa kanya-kanyang hotel kung saan kayo magko-quarantine. So yun yung proseso na aming na-experience. Doon lang sa paghihintay, natagalan kami kasi nga almost 1 hour din yung aming paghihintay doon sa bus, at para din makumpleto kami lahat. So ganun lang yung kasimple. Pag once na nasa bus na kayo, okay na yun. So pagdating niya naman sa quarantine facility, so briefing na naman yun. Bibigyan na naman kayo ng mga papel, instructions, quarantine guidelines, yan. At saka i-download nyo naman sa amin dito sa quarantine facility namin dito sa hotel. Meron na naman kaming isang application na kailangan i-download. So pina-download sa amin yung ng apps niya ay Protection Agency Mobile Application. So yun, dinownload namin yon. At saka briefing na din. Pag pinibrief kami kung ano yung mga rules and regulations during the quarantine. So dito kailangan 10 days kang magko-quarantine. So at saka doon sa apps kailangan twice a day i-record mo ang inyong body temperature at saka yung signs and symptoms. So every 9 o'clock in the morning at saka 5 o'clock in the afternoon kailangan makasubmit ka ng iyong body temperature. So recorded naman yan. Diyan ipapakita ko
yung pag-fill up ng sa apps na yon. So kung ano yung apps, yan, papakita ko yan. So ayun, so once na dito, unang araw pa lang pagkarating nyo dito sa quarantine facility ay isuswab kayo kagad, swab test kagad. So ayan, so maghihintay kayo ng result, so lumabas yun. Saka mahigpit dito dahil meron kayong multa. Sasabihin naman yan sa briefing sa inyo kung ano yung mga magiging kaparusahan kapag kayo ay lumabag sa quarantine protocol. Kapag nag-skip kayo at umalis kayo na hindi nyo natatapos yung 10 days, ay meron kayong multa. Kung ilang won yon, yan, andyan, makikita nyo dyan kung ilang won, kung ilang libong won, kung ilang million won, kung ilang won ang magiging multa nyo, at kung ano mga magiging kaso nyo. So mababan pa kayo dito sa Korea kapag kayo ay sumuway sa kanilang quarantine guidelines. So sunod lang tayo, matatapos din yan at makakalabas din kayo. So stay safe lang mga sir, mga pre, mga ma'am. Stay safe lang dahil nga matatapos din to. Asa natin matatapos din to. And gusto ko lang i-shout out yung aming company, Manning Agency. Napaka buti talaga nila at napaka supportive, lalong lalo na yung aking technical officer at ang aming fleet manager, Sir Jap, Sir Perry, Ma'am Kat, and Ma'am Eunice, at sa inyong buong team. Maraming salamat sa inyo dahil naging smooth yung aming pag-travel and walang problema sa aming mga documents. Thank you very much and God bless po sa inyo, and stay safe palagi. So, and sa lahat ng mga subscribers, maraming salamat sa suporta nyo. Kaya kung ikaw ay hindi ka pa rin nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And kung nakaabot ka sa part na to, maraming salamat at pinanood mo yung buong video na to. So I hope na yung mga sinabi ko dito sa video na to ay makatulong. Disclaimer lamang po, ito ay ngayong January 2022. So maaaring magbago ang mga quarantine guidelines sa mga susunod na
sa mga susunod na buwan o taon. Depende sa sitwasyon ng pandemic. So kung mawala na yung pandemic, maaaring babago na rin yung kanilang quarantine protocols. So ito ay guidelines lamang o reference nyo lamang sa ngayon at sa mga maaaring nyo ma-encounter during yung transit nyo. So I hope you understand, and maraming salamat and God bless. So ayan guys, hanggang tingin lang muna tayo. Dito ako ngayon sa aking room. So ito yung labas ng aming hotel. Ayan, dito muna tayo maghintay for 10 days. So yan, so mapupunta dito sa Korea, yan malamig po dito, so -6 degrees, kaya magdala kayo ng jacket. Nagdala kayo ng jacket dahil malamig. So yun, maraming salamat and thank you very much and have a safe flight sa inyo. Bon voyage!